Hello, tayo po'y nagkaroon ng problema sa internet at signal. Pero ganun pa man ay tayo po'y magpatuloy sa ating napakahalagang gawain. At nandun na nga tayo sa pagtalakay natin sa James chapter 3 verses 13 to 18. Nang tinatalakay po natin ay true faith being wise with God's knowledge. At purihin natin ang Panginoon. At alam nyo, pagka minsan ay nagkakaproblema yung signal ng internet at biglang natatapos. Pero tayo umawit muna para ihanda natin ang ating mga puso. Isa sa mga problema sa Pilipinas ang mabagal at nakakaproblema na internet. Pero nagbabayad. Yes. Pero tuloy lang ang ating gawain para sa Panginoon. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways you cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for which you day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but our love will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for which you day, He will make a way. He will make a way. Yes, we claim and we declare that the Lord, that Jesus Christ will make a way for a good internet and signal. Amen at amen sa Panginoon. At tayo po'y magpatuloy doon sa ating tinatalakay, mga karay, doon sa Panginoon. Yes, nandano tayo sa bahagi na kung saan ay nag-iinit na yung ating emphasis at pamahayag. Gagano na tayo pagkatapos ay natigil yung internet. Purihin ang Panginoon. Na doon tayo sa verses 14 to 15 in connection with verse 13. But if we have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, and devilish. Sinasabi nga dito natin kanina na merong dalawang klase na kung saan ay yung pagiging matalino, karunungan at kaalaman na kung saan ay yan ay nagmumula sa diablo, makasanlibutan at makalaman. Pero samantala meron naman na kung saan ay katalinuhan, kaalaman at karunungan at pagkaunawa na yan ay mula sa Diyos. Kaya nga dito sa verses 14 to 15 ay ipinapahayag dito ni James yung mula sa diablo, makasanlibutan at makalaman.
na kung saan ay importante nga naman kung sino baga ang siyang nagahari sa bawat puso ng tao. Kaya dyan, maliwanag na sinasabi ni James, ngunit kung ang nagahari sa inyong puso, andyan na tayo kanina, ngunit kung ang nagahari sa inyong puso, ano yun? Ay inggit. At gayon din yung makasarili nga hangarin. Di ba? Bitterness, envying. At gayon din yung strife. Huwag ninyo iyang ipagmalaki. At huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Kaya totoo naman ang sinasabi ni James patungkol dito. Kung alin yung nagahari sa puso ng tao, ay yun din ang nagiging laman sa kanyang puso. At kung ano ang nagiging laman ng kanyang puso, ay yan din ang lumalabas na ipapakita sa kanyang panlabas na katauhan. Kaya sinasabi ni James diyan ay yang ganyang paghahari sa puso na merong inggit at makasarili ang hangarin na nagmamalaki pa at gayon din na pinababubulaanan ng katotohanan. Yan daw ay galing mismo sa dyablo, ang ganyang karunungan, kaalaman, katalinuhan. Galing mismo sa dyablo na makasanglibutan at gayon din ay makalaman. At hindi galing ang mga iyan sa Diyos. Kaya nga ho, we have to watch always our hearts. The condition of our hearts, the content of our hearts, the desire of our hearts, the priority of our hearts. Dahil ang sinasabi ni James yan ay for where envying and strife is, there is confusion and evil, every evil work. Yan sinasabi sa verse 16. Sapagkat saan man nagahari daw ang inggit at makasariling hangarin, sa puso ay maghahari rin doon ang alin, ang kaguluhan. At gayon din ang lahat ng uri ng masasamang gawa. Kaya ito naman sinasabi ni Jesus na kung saan ay hindi yung pumapasok sa katawan na nagpaparami, kundi lumalabas mula sa puso ang siyang nagpaparami sa tao. Pero maganda naman na kung saan isinilarawan din ni James yung karunungan at kaalaman na mismong nanggagaling sa Diyos na kung saan ay yan ang dapat napiliin at taglayin ng tao, lalo na ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya doon sa verse 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable,
gentle and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and hypocrisy. Di ba? Ang kaalaman daw, karunungan, na nagbibigay ng tama at maayos na pangunawa, talino at galing at kakayanan, ay iyong karunungan na kung saan ay nagmumula sa Diyos. Nagmumula sa Diyos. Kaya dyan papasok, makaray doon sa Panginoon, that we as a human being, especially we as Christians, we need to have our continuing focus in the Lord Jesus Christ. We have to have the true faith in the Lord Jesus Christ. Tunay, totoo at tamang pananampalataya natin sa Kanya, na kung saan ang katumbas niyan ay ang ating intimate relationship with Jesus Christ as our Lord and Savior. Kinakailangan na meron tayo lagi na assurance that we have that intimate relationship with Jesus Christ, na siyang nagiging bunga ng ating personal na karanasan kay Jesus, natin pong nakatagpo sa isang tagpo na kung saan naramdaman natin siya, nalaman natin siya, at sa kanyang banal na harapan, na meron tayong kapakumbabaan na hindi nagmamalaki sa kanyang harapan, ay nakita natin na meron tayong kakulangan, na nakita natin na meron tayong mga pagkukulang sa Kanya, na nakita natin na meron tayong kapabayaan sa Kanya at sa maraming mga bagay. Nakita natin na kung saan ay nangabuhay tayo sa kadiliman sa daigdig ng sanglibutan na ito na makalaman. And because of that love, the presence and the power of the acts of His Holy Spirit, He gave us the opportunity to reckon with His presence, to see Him, to feel Him, and even to acknowledge, accept all our iniquities, sinfulness into a context na tayo ay humingi ng Kanyang pagpapatawad at paglilinis, after which we indeed receive Jesus Christ in our lives as our Lord and Savior. What a momentous opportunity na hindi po natin makalimutan sa ating mga buhay. And that started our journey of being with Jesus Christ, of journey of harvesting overflowing knowledge and wisdom from the Lord Jesus Christ. And because of that experience in Him, na kung saan ay talaga naman namimiss natin lagi siya,
At dahil nami-miss natin lagi siya, lalo tayong nai-inlove sa Kanya. At dahil nami-miss natin siya, at lalo tayong nai-inlove sa Kanya, ay lalo natin hinahanap ang dilig ng Kanyang pagmamahal, ang haplos ng Kanyang pagmamahal, ang malasakit ng Kanyang kalinga sa atin. At gayon din na kung saan nami-miss din natin ang Kanyang mga salita. Na kung saan walang likat sa buhay natin sa araw-araw na hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga upang basahin, saliksikin, unawain at tanggapin ang bawat mensahe na pinaparating sa atin, na dumadagdag sa meron tayong kaalaman at karunungan, na tumutulong naman sa atin kung paano natin hinaharap ang buhay sa araw-araw, kung paano natin nasusolusyonan ang bawat problema, kung paano natin natutugunan ang bawat katanungan sa mundong ito, sa buhay na ito. At gayon din, kung paano tayo kinakasangkapan din ng Diyos sa iba, upang kung paano ang ating naging karanasan sa Kanya at mga pinapahalagahan natin na tumutulong sa atin upang lalo pang napapalalim, napapalawak ang ating karunungan at kaalaman. Hindi natin naadin na hindi po natin ibinabahagi sa iba. Kaya tama dyan si James na ngunit ang may karunungan mula sa Diyos. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, yan ang Kanyang sinabi. Yes, 8 yung Kanyang sinabi diyan sa verse 17. At doon sa verse 18 ay meron din mahalaga na Kanyang sinabi. Ano yung 8 na yan na Kanyang sinabi? May malinis na pamumuhay. Yes, the purity of living in life in the Lord that Jesus Christ, in accordance to the will of the Lord, and to the knowledge and wisdom of the Lord that Jesus Christ. At gayon din na pangalawa na Kanyang sinabi, siya'y maibigin sa kapayapaan. Isabol. Yes, maibigin sa kapayapaan. Hindi nang aaway, hindi nang lalaman. Hindi pinagmumulan ng sigalo o away. Sa loob man ng tahanan, sa iglesia man, sa lipunan man, sa maliit man, sa malaki, at anumang sirkulo ng buhay at ugnayan o komunidad. Gayun din ang pangatlo na Kanyang sinasabi, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, may malinis na pamumuhay, siya'y maibigin sa kapayapaan. Pangatlo, mahinahon. Hindi magaspang, hindi mayabang. Hindi yung basta na lamang nagagalit, kundi mahinahon siya. Taglay niya ang pagiging gentle, gentleness.
At gayon din ang kanyang sinasabi, mapagbigay. Yes, mapagbigay, easy to be entreated. Meron siyang pusong mapagmalasakit, meron siyang pusong maibigin, meron siyang pusong bukas ang kanyang pagtulong mahabagin. At gayon din na panglimang, at masipag na paggawa ng mabuti. Hindi siya nagsasawa, hindi siya napapagod, hindi siya tumitigil na gumawa ng mabuti. Kaya nga naman nagbubunga ang kanyang kabutihan. Kung paano niya sinasabi na God is good all the time. And all the time God is good ay nakikita ang kabutihan sa bawat yugto ng kanyang buhay na meron siyang kasipagan na gumawa ng mabuti sa kapwa, hindi nanlalaman, hindi naghuhudas sa iba, kundi para sa kanya, para sa ikabubuti ng lahat. Yes, gayon din na pangpito na sinabi ni James dito, hindi nagtatangi. Without partiality. Hindi siya nagtatangi. Pero meron tayong ganitong sitwasyon na kung saan ay minsan di tayo nakakaiwas na meron tayong pagtatangi. At gayon din ang pangwalo na kanyang sinabi. At hindi yan nagkukunwari. Without the hypocrisy. Kung ano yung nakikitang panlabas sa iyon nang siyang bunga ng kanyang panloob at panlalim na estado ng kanyang buhay. Nakakonekta sa Panginoon. Dahil nga naman sa malinis ang kanyang pamumuhay, dahil nga naman sa siya'y maibigin, sa kapayapaan, dahil nga naman na siya'y mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti at hindi nagtatangi. Yes, nakakayanan niya na kung saan ay hindi nagkukunwari. Kung ano tayo sa panloob, panlalim, gayon din tayo doon sa panlabas. Kung ano tayo sa loob ng ating mga tahanan, ganon din tayo sa iglesia at gayon din sa lipunan o iba pang kinaroroonan natin. Hindi tayo nagbabalat kayo, hindi tayo nagtatago sa anumang anino, kundi kung ano tayo ay yun tayo. Kung ano tayo sa ginawa ng Diyos na ano tayo, ay ganun din tayo na ano tayo sa anuman na atin pong ugnayan. At maging sa ating mga isipan at maging sa usapin ng ating karunungan, ng ating kaalaman at pagkaunawa, ay hindi nagbabalat kayo. Halimbawa na lang sa maliit na bagay, merong nagkukunwari na kahit di niya alam, may palalabasin niya, alam niya. Daig siya doon sa isang tao na kung saan hindi niya alam. Sinasabi niyang totoo na hindi ko alam. I-research ko pa, aalamin ko pa. Honest siya, di ba? Nais niyang matuto. At gayon din na kung siyang tinuturing natin sa verse 18 na pangasyam
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Mahalaga yung verse 18 na sinabi ni James na kung saan namumunga daw ng katwiran ang alin ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Diba? Kaya nga ho, dito sa pinag-uusapan natin, maging instrumento tayo sa paghahasik ng kabutihan ng Diyos, sa paghahasik ng karunungan ng Diyos, ng kaalaman ng Diyos, ang pagkaunawa ukol sa Diyos at gayon din sa mga salita ng Panginoon. At gayon din paghahasik nitong mga sinasabi nga ni James na una sa lahat. Maghasik tayo ng malinis na pamumuhay. Maghasik tayo ng maibigin sa kapayapaan. Maghasik tayo ng pagiging mahinahon, ng pagiging mapagbigay, pagiging mahabagin, at gayon din natin pagiging masipag sa paggawa ng mabuti at di nagtatangi at di nagkukunwari. Dahil nga naman, ang sinabi ni James, at namumunga ang katwiran ng binhi ng kapayapaan, iniahahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Purihin ang Panginoon. True faith, being wise with God's knowledge. Kailangan natin yan, mga kapatid sa Panginoong Diyos. I tried my best to search some thoughts, inspirational thoughts about being wise. At ayon sa akin nabasa from the inspirational, motivational quotations, hindi nabanggit kung sino sinasabi dito. It's anonymous. Ang sinabi, the wise man has long ears and a short tongue. Yun daw, wise man, matalino na tao ay merong mahabang tenga at merong maikling dila. Yes, ibig sabihin nun, halaga man nakikinig, ginagamit yung tenga sa mabuti at gayon din ng kanyang dila sa maayos. At gayon din ang sinabi ni Les Brown, you must tell yourself, no matter how hard it is or how hard it gets, I'm going to make it. Sabihin daw natin sa ating mga sarili na kung paano man ang napakahirap, ating mga pinagdadaanan, dagdagan natin sa buhay natin sa araw-araw. At gayon din, kasama na yung mga nais natin na ma-accomplish sa buhay natin. O kaya, gaano man kahirap na kung saan, makuha natin ang lahat ng yan. I'm going to make it. Iyan ang kanyang sinabi. Marirealize niya, maisa sa katuparan niya, mapapasakan niya. So, inspirational quotation, lalo na kung iugnay natin sa ating tamang pananampalataya, meron tayo. Na anuman ang kahirap ang ating pinagdadaanan sa panahon na ito at gayon din sa mga darating pang mga panahon at gayon din ganamang kahirap kung paano natin hinaharap ang mga ito at gayon din kung paano kahirap
na masosolusyonan lahat ng ating mga pangailangan sa panahon na ito na napakahirap. Kasama na yung mga problema, kasama ng mga karamdaman, kasama ng lahat ng mga struggle natin. Pero katulad nga ng ating inawit, awit ni Don Moen, God will make a way. Yes, God will make a way, mga ka-ride-on sa Panginoon. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, for our Lamb will still remain. He will do something new today. Unquote. Napakagandang awit. At gayon din mula sa isang inspirational quotes na ganito ang sinasabi. Wala ding nakalagay na kung sino ang sumulat noon. At ganito ang kanyang pagkakasabi. A smart person knows what to say. A wise person knows whether or not to say it. Ibang maikling inspirational quotation. Pero ang dating niya sa atin ay okay naman. Ang tao raw na kung saan smarte, nalalaman niya kung ano ang kanyang sinasabi. At gayon din ang matalinong tao, nalalaman niya kung sasabihin ba niya o hindi ang kanyang sasabihin. Well, nag-iisip, nag-a-analyze, mahalaga sa kanya ang logical thinking and logical thoughts and logical matter of saying it, na mayroong pag-iingat. At gayon din ang isa pang quotation from the 21 words of wisdom and inspirational quotes. Hindi naman sinabi kung sino ang sumulat nito. Pero maganda rin ang sinasabi, be the person that makes others feel special. Be known for your kindness and grace. Diba? Maging tayo raw yung tao na kung saan ay gumagawa ng mga bagay upang sa ganon ay madama ng iba na sila special. Kinakailangan din na malaman daw ang ating mga kabutihan. At gayon din ang ating mahabagin, mapagkawang gawa. Purihin natin ang Panginoon. At ang sinasabi doon sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmangang aral at ang mga saway. Kaya napakahalaga, the vital core ng ating pananampalataya, ang pagkatakot kay Yahweh pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. And then in Job chapter 28 verse 28, dito na tayo magtatapos. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Ang sinabi niya sa tao, matakot ka kay Yahweh, magtatamong kaalaman.
Magiging matalino ka kung ang samay lalayuan. Magiging matalino daw tayo kung ang kasamaan ay lalayuan. Magiging matalino daw tayo kung ang kalikuan, ang kasalanan, ang makasanglibutan at makapitang laman ay lalayuan. Magiging matalino daw tayo. At gayon din, kung tayo ay merong takot kay Yahweh, tunay nga naman na makatatamo tayo ng kaalaman, maging ang karunungan, kaparaanan, mula sa Kanya mismo. Mga kapatid sa Panginoon, nawa ay nakapagbigay po ng hamon sa bawat isa at ng mga katagang ito na ating pong natanggap at lalo tayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Na lalo tayong pagpalain ng Panginoon ng karunungan, ng kaalaman at kaparaanan. Yes. Na hindi natin sinasarili, hindi natin pagyayabang, kundi ito po ay magagamit sa ikabubuti. Magagamit sa wasto na pamamaraan. At gayon din magagamit upang tayo kasangkapanin ng Diyos. Upang gamitin tayo na kung saan ang mga tao na naaabot ng ating paglilingkod at ministeryo, sila din ay magkaroon ng takot kay Yahweh sa Diyos. Sila din ay magkaroon ng katilinuhan sa Panginoon, karunungan at kaalaman at pagkaunawa sa tunay na wisdom and knowledge. At gayon din ang totoo at tama at tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Na napaka-importante po mga kapatid sa Panginoon. Yes, indeed. May we always have the true faith, being wise with the God's knowledge. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, everybody will say, Amen at Amen unto the Lord Jesus Christ. Yes, Amen sa Panginoon. Ngayon, ito ngayon natin, mga kapatid natin, na kung saan ay birthday nila sa araw na ito. Yes, binabati natin ang Nanay Helen Santos ng Trinity Methodist Church, Punturin, City Valenzuela, yes, Metro Manila, pero nandun na siya sa langit. Yes, nandun na siya sa langit, Nanay Helen Santos. Gaya din ang kapatid na Josie Bernal, yes, na nandun sa bandang Dubai, pero taga Caloocan City. Once upon a time, nung tayo po'y naging district superintendent ng Quezon City District sa ilalim po ng Philippines Annual Conference is Quezon City, Philippines Annual Conference is Quezon City ng United Methodist Church, Manila Episcopal Area, ay naging secretary natin dito. Kapatid na Josie Bernal, nandiyan sa bandang Dubai. Gaya din ang kapatid na Love, Villegas Serrano, na asawa po ng ating kapatid na Reverend Rodel Serrano ng Liupor 18 Methodist Church, yan sa bandang Sabati Road, yes, Cornelia Cali Street, Camarines, City of Caloocan, Metro Manila. Ganyan kapatid na Cora Guansing ng Caloocan City, Jessa Tangonan Rania, Rowena Rodriguez ng Calamba City, Laguna. Ang kapatid na Lena Waki na nagtatrabaho sa Waki, yes. Gayon din ang kapatid na Bernardo de la Cruz at Tins ng Santa Isabela. At gayon din ang kanyang aka, ex daw exclusive, yes. Ay ibig sabihin niya kanyang tunay na pangalan, ex daw exclusive, mula sa Manila City. Gayon din ang kapatid na Yoli Tangonan Satparam ng Manila City, Evelyn Manuel Badua ng Santa Isabela. At gayon din ang kapatid na Albina Sunyiga, nandyan sa bandang New York City, New York, United States of America. Anak ba ito ni Juan? Atty. Joe Prang Sanjiga. Okay. Gayon din ang kapatid na Elias Pastor. At gayon din ang Pamela, yes, Panila May Ortiz Ramos ng Laor, Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na Mervin Buena, yes, Buena Mano, Buenas tardes, Señorito, yes, Mervin Buena ng Puerto Princesa City, Palawan. At gayon din na birthday, yes, happy birthday kay
Apo Amber De Leon ng Acacia, Malabon. Yes, anak ng kapatid na pare Aldrich Reagan and Ana De Leon. Yes. Apo, puri ng Panginoon, tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Yes. Meron na pala akong apo, puri ng Panginoon. Yes, kumparing Aldrich Reagan and kumparing Ana De Leon, puri ng Panginoon. Yes. Inanak natin ito sa binyag, kasal. Purihin natin ang Panginoon. Di ko maintindihan sinasabi mo. Yes. Hallelujah. Praise the Lord at amen sa ating Panginoon. At tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming pinupuri, winawalhati sa pagkakataon na ito. Ikaw, Panginoon, na siyang dumagdag ng taon sa mga kapatid na ito, Panginoon, na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Umaasa kami, Panginoon Diyos, na sila po ay inyo pong personal na katagpuin sa kanilang mga buhay sa pagkakataon na ito while celebrating the respective birthdays, o aming Ama at aming Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na kung saan ay gumabay, magkaloob ng protection sa kanila, lalo na sa panahon ng global pandemic. At makapag-celebrate sila, Panginoon, na matagumpay, na nagpapasalamat at nagtatalaga ng kanilang mga buhay sa inyo. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan pagtagumpay mo sila sa kanilang mga buhay at pamilya at gayon din sa kanilang mga kabuhayan, pinagkakabalan sa araw-araw, Panginoon. Dulutan niyo sila, Panginoon, ng malusog na pangatawan at katagumpayan. Hindi lamang, Panginoon, ang mga natukay ang mga pangalan, kundi lahat po ng magbe-birthday sa araw na ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, gayon din sa buong mundo, Panginoon. Gayon din ho sa mga sanggol na kung saan ay ipinanganak. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, silang lahat at umaasa kami, Panginoon, that they may enjoy your presence, your love, your grace. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay laging mapabuti ang kanilang kalalagayan, sitwasyon, buhay, kalusugan. Pagpalay mo, Panginoon, sila lahat at gayon din ng mga sanggol sa kanilang paglaki na magkaroon sila ng good stature. At gayon din, Panginoon, sila ay makare-receive ng wisdom and knowledge mula sa inyo at gayon ng iyong pag-ingat at pagligtas. At sila ay magkaroon ng bright future, mapagpalang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At awitan po natin ang mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday sa pagkakataon na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na ipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na waag iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran,
naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang lahat po na nagbe-birthday ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito. At gayon din po ang mga sanggol ipinanak sa araw ito. Puri ang pag-cheer natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat po sa mensahe ng buhay. Kinikilala ang Panginoong Diyos na kung saan ang karunungan, kaalaman, katalinuhan at pagkaunawa na makabubuti sa aming makatutulong ay iyong mula sa inyo, Panginoong Diyos. Kaya nga po, patuloy po ninyo na padaluyin ang inyong karunungan at kaalaman sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, upang kami, Panginoon, ay maging matalino, upang kami, Panginoong Diyos, ay nagkakaroon ng kaunawaan sa lahat ng inyong mga revelasyon, manifestation, Panginoon, at gayon din sa inyong mga salita, at gayon din, Panginoong Diyos, sa iba't ibang revelasyon mo sa amin sa araw-araw. Gayon din kung paano namin maharap ang bawat yugto ng aming buhay sa nagbabagong panahon at sa iba't ibang kalagayan, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoong Diyos, na kung saan that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya purihin ka, o aming Ama at aming Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw ay tunay nga naman na maging malinis ang aming pamumuhay. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay kami po ay maging maibigin at instrumento para po sa kapayapaan. Tulungan din mo kami, Panginoon, na kami po ay maging mahinahon, mapagbigay at mahabagin sa kapwa, Panginoon. At gayon din na kung saan ay hindi kami mapapagod o tumitigil sa paggawa ng kabutihan sa iyo at gayon din sa aming kapwa, lalo na sa panahon na ito. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na kung saan ay amin pong napagtatagumpayan ang lahat ng sitwasyon upang sa ganun na hindi po kami nagtatangi, Panginoon. At gayon din, Panginoon, tulungan mo kami na sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na ay nagpatotoo upang hindi kami namumuhay na nagkukunwari o nagbabalat kayo, Panginoon, sa mundong ito. Gayon din, Panginoong Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, upang sa ganoon ay kami ay patuloy mo na kasangkapanin na makapaghasik ng mga binhi, Panginoon, binhi ng pangkapayapaan, at gayon din, Panginoong Diyos, upang marami pang maging maibigin sa kapayapaan, upang sa ganoon, Panginoon, ang bawat maihahasik namin, O Diyos, ay makapagbubunga ng katwiran. Kaya salamat po, Panginoon, sa hamon. Salamat at kami po ay tinamaan mo. Salamat, Panginoon, na kami po ay pinalalahanan mo. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan ay tunay nga naman na sa araw-araw ang taglay namin ng tunay, ang totoo at tamang pananampalataya. At gayon din, Panginoon, na kung saan tulungan mo kami na maging wise, maging matalino, at taglay namin ang iyong karunungan at kaalaman at kaparaanan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Gayon din po na kung saan sa pagkakataon na ito ay tayo po'y lumapit sa ating Panginoong Diyos. Yes, o aming Ama at aming Panginoon, patuloy po namin na kung saan ay inilalapit ang kabuuan ng bansang Pilipinas sa pamuno ng aming current na Presidente Rodrigo Roa Duterte at sa lahat ng kanyang mga gabinete, sa iba't ibang mga ahensya, boards and commission, at gayon din sa mga kagawaran, at sa lahat ng mga co-workers, mga empleyado, at gayon din lahat po ng mga proyekto at mga pinagkakabalahan sa araw-araw, Panginoon. From the national down to the region, at gayon din sa bawat probinsya,
sa bawat lungsod, munisipalidad at gayon din sa lahat ng mga barangay at sa lahat po ng mga pamilya at bawat individual at sa lahat ng iba-ibang mga sektor ng lipunan, Panginoon. Gayon din, Panginoon Diyos, sa different branches of the government in the judiciary, sa lahat po ng mga justices, at gayon din, Panginoon, lahat po ng mga judges, mga fiscals, at gayon din ang mga lawyers at lahat, Panginoon, ng mga empleyado na ukol sa gawain na ito, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala po namin lahat sa inyo. Gayon din, Panginoon, sa executive, sa nabanggit ko, Panginoon, at gayon din sa larangan po ng legislative, sa kabuuan ng Senado, sa lahat po ng mga senators, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lower house, House of Representatives, sa mga iba't ibang mga Congress women and men mula sa iba't ibang distrito ng bawat probinsya at rehiyon, Panginoon. Pagpalain niyo lahat, Panginoon, ang lahat po ng mga ito, O Diyos, ay maging mabuting mga katiwala at nagagampanan ang kanilang mga tungkulin, Panginoong Diyos, na maayos para sa bayan at hindi pansarili, Panginoon. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan at maging ang private sector, Panginoon, sa iba't ibang mga establishmento, mga kabuhayan, at mga iba pa, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, lahat po ng mga empleyado, lahat, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, sa sektor ng religious, sa lahat po ng mga churches. At gayon din sa lahat po, Panginoon, ng mga iba't ibang church-related institutions. At gayon din sa lahat po ng mga church workers, Panginoon, mga leader like ho at mga officers. Gayon din, Panginoon, ang mga kaanib at mga pamilya at sa lahat ng mga local churches at mission churches, Panginoon. At gayon din mga specialized ministries at lahat po ng mga lay organizations, Panginoon. Yes, anumang denominasyon, pinapanalangin po namin lahat for your continuing blessing, protection, at gayon din solusyon sa bawat problema at pangailangan. At gayon din, Panginoon Diyos, sa anumang problema meron, Panginoong Diyos, tulungan mo na solusyonan. Lalo na po sa bansang Pilipinas sa kabuuan, Panginoon, napakaraming mga problema, Panginoon, na nangyayari sa panahon na ito. At gayon din lalo, Panginoon Diyos, sa usapin po ng insurgency at gayon din sa usapin, Panginoong Diyos, ng mga nangyayaring krimen sa mga illegal drugs at gayon din sa usapin ng poverty, kahirapan at gayon din sa iba pa, Panginoon, at gayon din sa kawalan ng trabaho sa panahon na ito. Sa napakaraming tinamaan ng COVID-19 at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga namatayan ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na kung saan ang bansang ito ay taglay lagi, Panginoon, ang pagkakaisa, ang bayanihan, pagtutulungan. At gayon din, Panginoong Diyos, para sa kabubuti ng bayan at mamamayan, Panginoon, at hindi po pansarili, Panginoon. Yes, gayon din, Panginoon, ang mga nangyayari dyan sa pagitan ng China at ng Pilipinas at gayon din ng China at Taiwan, Panginoon. At iba pong karating po, Panginoong Diyos, sa mga nangyayaring agawan po ng teritoryo, Panginoon, dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, Panginoon. Dalangin po namin na magkakaroon po ng solusyon na ito na maayos, na hindi po sana ang digma ng siyang opsyon na solution, kundi kapayapaan pa rin, Panginoon. Yes, dalangin po namin na yan po ay magkakaroon po ng katugunan, makapangyayari, Panginoon. Yes, ihanda mo rin, Panginoon Diyos, ang bansang Pilipinas sa paparating na national election nitong 2022, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, ay handa mo, Panginoon, ang puso ng bawat mamayan ng mga Pilipino, O Diyos, ang naroroon. Dalangin namin, Panginoon, ang halalan na ito ay maging malinis at walang dayaan. Dalangin namin, Panginoon, na hindi po ang vested interest at maitim na barakin ang siyang maghari, kundi ang para sa bayan, ang para sa lahat, Panginoon, sa kabubuti ng bansa sa kabuuan at hindi po ang pansariling kapakanan. Yes, ihanda mo at pumili ka, Panginoon Diyos, sa mga karapat-dapat, Panginoon, manungkulan para sa bayan namin, Panginoon Diyos. Yes, umaasa kami, Panginoon, na kung saan ang kagalingan,
ng lahat po ng tinamaan ng COVID-19. Yes, sa Luzon, Visayas at Mindanao ng kabuuan ng Pilipinas at gayon di lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sa lahat ng bansa, Panginoong Diyos. We pray and we declare, we claim, O God, for complete healing, recovery, good health and wellness, and even for recovery and financial and spiritual provisions, Panginoon Diyos. May they receive, O Heavenly Father. Pagpalain niyo rin, Panginoon Diyos, lahat po ng mga pagamutan, mga clinics, mga quarantine facilities, sa lahat po, Panginoong Diyos, sa mga medical frontliners na kinakasangkapan niyo sa panahon na ito. At gayon din ang mga iba pang mga frontliners, Panginoon, ng gobyerno, at gayon din ang iglesia, at gayon din, Panginoon, ng pribada. Yes, ang iyong protection, pag-iingat, Panginoon, at gayon din patuloy na pagpalain, Panginoong Diyos, ang kanilang paglilingkod, pagsisilbi sa bayan, lalo na sa mga pasyente, Panginoong Diyos, and may you continue to bless and use all mightily and effectively, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin at patuloy na pagkalooban, Panginoon, ng lubos na kaaliwan, ng kalakasan, at gayon din ng pag-asa, at gayon din ng biyaya sa lahat po ng mga bereaved families, Panginoon, sa mundong ito, sapagkat sila po ay nawalan ng kanilang minamahal sa buhay. And to thy hands, so Heavenly Father, we indeed entrust and commit sa lahat po ng katawan at gayon din espiritu at kaluluwa ng bawat tao na yumao ng dahil sa COVID-19 at sa iba pang mga kadahilanan, Panginoong Diyos, sa inyong paghahari, sa inyong pangunguna sa kanila dyan, sa inyong inihanda na kaharian at langit, Panginoon. Yes, o aming Ama at aming Diyos, dalangin po namin na merong pagpapasalamat, Panginoon, sa lahat po ng mga total recoveries ng pandemya, Panginoon. Yes, wherever they are. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong mga ginasangkapan. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na panalangin na nagkakaisa. Salamat, Panginoong Diyos, lalo tigit sa iyo, na patuloy na nakagagawa ng himala, Panginoon. Salamat po ng marami at patuloy silang malakas na, magaling na, at hindi na makapanumbalik ang virus, Panginoong Diyos, kundi patuloy na sila na malaya sa virus, sa karamdaman, Panginoon, at makapamuhay na sila, Panginoong Diyos, sa banal na piling mo, Panginoon. Pagpalain mo at pangunahan, Panginoon, lahat po ng mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang bansa beyond the Philippines, Panginoon. May you continue to be with them, to provide the protection, the safetyness with good health and wellness. Gayun ni Panginoon na kung saan ang kanilang mga employers ay maging maganda ang kanilang pakikitungo, pagtrato sa kanila, Panginoong Diyos, at sa mga naagrabyado at naapi, iangat mo sila, tulungan mo sila, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin at kasangkapan nila mabisa ang lahat po ng embahada ng Pilipinas sa iba't ibang mundo, Panginoon. Pagpalain mo sila na magampan nila ang kanilang mga tungkulin at magawain, Panginoong Diyos, para po sa ikabubuti ng aming mga overseas Filipino workers, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang kanilang mga pamilya na narito sa Pilipinas. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan. Protektahan din mo ninyo sila at maging sila, Panginoon, ang kanilang mga pamilya ay kasama na nila, Panginoong Diyos, kung saan man sila naroroon, Panginoon. Yes, pagpalain niyo at pangunahan, Panginoon, lahat po ng mga farmers, lahat po, Panginoon, ng mga mangingisda, lahat, Panginoong Diyos, ng mga maggugulay, gayon din ng mga nasa larangan po ng nyugan, at gayon din, Panginoon, mga nag-aalaga ng hayop na kinakain, Panginoong Diyos, at gayon din ng mga transportasyon, mga kalakal, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, na ikaw din magpatagumpay ng kanilang mga ginagawa, at gayon din, Panginoon, na kung saan ay maging maayos at matagumpay, masaganang kanilang mga harvest, Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Umasa kami, Panginoon, na kung saan ay maging sa mga araw-araw na aping mong ay pinapanalangin sa iyo, Panginoon. Katulad po ng kapatid na Rogeline Liaban ng Sinait, Ilocos Sur, sa kanyang pinagdadaanan na breast cancer. Kaya din ang pamilya ng Chopes clan na nagka-COVID, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Nika Cruz sa Bagtas ng Pilar, Bataan, sa kanyang pinagdadaanan na cancer. At gayon din ang kanyang pamangkin na si Boyong Christopher na nag-positive din sa COVID-19. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Lady Lacandaso ng Marila, Bulacan, sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan.
Ganyan kapatid na Yoli Caco ng Valenzuela City, Metro Manila. At ganyan kapatid na Andrea Cruz nandyan sa bandang USA sa kanyang kalusugan. At ganyan Panginoon ang kapatid na Ias Huno Espiritu Domingo dyan sa bandang Qatar sa kanyang pinagdadaan po na ulcerative colitis. Maria Urbano na meron pong liver cancer. At gayon din Panginoong Diyos ang kapatid na Myra Cruz na nasa ICU dahil po sa COVID-19. At gayon na kanyang buong pamilya na nagpositibo rin. Gayon din Panginoon ang kapatid na Lola Biyaya Kasiguran Domingo para po sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon ang kapatid na baby Crisel Marie Pasay ng Mindanao sa kanyang pinagdadaanan na kidney cancer. At gayon ang kapatid na Telma Villarreal na nagdialysis. Gayon ang kapatid na Carlito Bagis na mayroon pong problema sa kanyang pag-iisip na po mula dyan sa bandang Mindanao. Gayon ang kapatid na Ruel Lusang Yumal ng Maribenas sa Bataan sa kanyang pinagdadaanan din na dialysis. Merla Sembrano ng Imus City, Cavite sa kanya pong pinagdadaanan na colon cancer stage 3. At gayon din Panginoon ang kapatid na Hope Kabutahi at ng kanyang baby sa kanyang sinapupunan dyan sa bandang Cabanatuan City, Nueva Ecija na maging matagumpay ang kanyang panganganak. At gayon din ang kalusugan nilang dalawa. At gayon din Panginoon ang kalusugan para po sa mga anak, apo at manugang ng atin ng Regional Bishop Joey Lapitan na nasa India. Panginoon, pinagkakatiwala din po namin sa inyo. Gayon din ang kapatid na Osias de Jesus ng Pulilan, Bulacan sa kanyang stage 2 colon cancer na pinagdadaanan. Gayon din po ang kapatid na Florida Estrada Gamoso Richardson Basibika dyan sa bandang Quezon, Isabela. At gayon din ang anak ng Betty Jerusalem Bersosa ng Ilagan City, Isabela, kapatid na Rona sa kanyang kalusugan at trabaho. At gayon din ang kanyang anak apo AJ sa kanyang kalusugan din at gayon din at sa kanyang pag-aaral. Gayon din po ang kapatid na Boy Altra ng Kabanggan, Sambales dahil po siya ay nagpositibo din sa virus. At gayon din ng woman worker Leonora Marquez yan sa bandang Puerto Princesa City, Palawan. At para po sa kanyang kalusugan at gayon din sa buong pamilya. At gayon din ang mag-asawang Boy at Lilia Borromeo na Gillian Isabela para po sa kanilang kalusugan, Panginoon. Lahat po sila, Panginoon Diyos, iba-iba po ang kanilang mga pinagdadaanan. Pero nalalaman namin, Panginoon, na you can do something for good and for the total healing, recovery, good health and wellness. At gayon din matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at pagpalay mo rin ang kanilang mga pananampalataya at spiritual na paglago. In the mighty name of Jesus, yan po ay makapangyayari at matatanggap na mga kapatid na ito, Panginoong Diyos. Gayon din o aming Ama, ang kapatid na Esther Maria de Lestrinos, Panginoon, diyan sa bandang Maria Auroras, upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay makarecover sa kanyang tinamo na fracture sa kanyang hip bone. At gayon din, Panginoon, ang kabuuan ng pamilya ng Saturno ng Maria Aurora para po sa lubos na kagalingan at kalakasan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Rebelina Makatugal ng Balanga City, Bataan, para po sa kanyang complete healing recovery. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Sonia Mangubat at Chamalyari ng Bataan na nagdadialysis. Ang Reverend Dr. Marvin Solayo Delio ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga sa kanyang pinagdadaanan na diabetic retinopathy ng kanyang left eye. At gayon din ang kanyang bone problem, Panginoon. At gayon din po ang kapatid na Emiliano Ruel Malyari ng Dinalupihan, Bataan. At gayon din si Eva Estrella Reyes ng Dinalupihan, Bataan sa kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Yes, kapatid na Emiliano na kung saan meron pong cancer sa lungs at nag-chemotherapy, samantalang kapatid na Eva ay meron pong problema sa kanyang kidney paa at gayon din sa kanyang albumina. Ang kapatid na Glyza Matunan Albaraz na meron pong breast cancer dyan sa Batang Angeles City, Pampanga. Gayon din, Panginoon, ang buong pamilya ng Abed Dior Lucas Mariano dyan sa buong sa kanilang kinalagyan sa bandang Spain, Madrid. At gayon din ang kanilang pamilya dyan sa bandang Paniki, Tarlac para po sa kanilang maayos na kalusugan, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Estelita Kalahi Alota na nasa pagamutan dyan sa bandang Santiago, Isabela. Yes, dahil po sa COVID-19 at gayon ang kanyang buong pamilya na nahawa, lalo ng kanyang dalawang apo at mga pamangkin. Gayon ang kapatid na Roberto, Roby, Baby Kalahi, Panginoong Diyos.
Sumasa kami, Panginoon, ang lahat po ng mga nabanggit na ito ay tunay nga naman na sila po makararanas ng lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, makarecover sila, Panginoon, at matugunan din ang kanilang mga financial need na pangailangan po sa araw-araw, Panginoon. Patatagin at paluguin ang kanilang mga pananampalataya at spiritual na pamumuhay, O Diyos. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Runiel Cabico Biray, Raisin Alvarez Cabinas, ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, sa kanilang pinagdadaanan din, Panginoon, para maging maayos ang kanilang kalusugan. Gayon din, Panginoon, kapatid na Darwin na Tangonan na nagka-COVID din dyan sa bandang May Kawayan. Bulacan, Panginoon, at gayon din ang kapatid na Gwen Montevergen na Javier sa kanyang pinagdadaanan na depresyon at stress at insecurities. At gayon din ang kanyang mother-in-law, kapatid na Gemma, na meron pong pinagdadaanan din na diabetes, Panginoon. Umasa kami, Panginoon, na gawaran mo sila, Panginoon, ng lubos na kagaling at kalakasan. At gayon din ang kapatid na Marina Caming Petilo at ang kanyang asawa, Don Petilo, dyan sa bandang Nicosia, Cyprus, Panginoon, para po sa kanilang kalusugan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na John Apan, brother-in-law, brother of Anatolia Apan de la Cruz, dyan sa bandang General Tino, Nueva Ecija, sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang karamdaman. At gayon din ang kapatid na Nanay Julita ng San Miguel, Bulacan, sa kanyang pilay, Panginoon, gumaling siya at makatayo na. At gayon din ang kapatid na Ronnie Day, brother-in-law of Sister Carmelita Capulin, na nasa pagamutan, Panginoon, dahil po nagka-COVID po. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Mirna Sanchez Rapananda Kanay ng Sydney, Australia, upang maging malubos ang kanyang speech sa therapy at makarecover, Panginoong Diyos, mapabuti ang kanyang kalusugan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Ervin Butak ng Kawayan City, Isabela, sa kanyang pinagdadaanan ng diabetes. At gayon din po ang kapatid na Leo Sapanta, Panginoon. Sa po ng kapatid na Teresita Herman na nagka-COVID at naka-quarantine dyan sa bandang Puerto Princesa City, Palawan, Panginoon. At gayon din po, O aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Mon at Arvin Celestra ng Cavite, na kung saan ay naka-quarantine because of the COVID-19. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Angelito Apan, brother ng kapatid na Teresita Herman, diyan sa bandang Baguio City, na meron pong cell tumor na nagpapagamot po, Panginoon, diyan sa bandang Tarlac. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Alia Biel Kasiguran Samson, na nasa proseso din ng radiation therapist, Panginoon, diyan sa bandang Quezon City. Gayon din po ang Reverenda Eliseo and Terry Dato ng Bataan, Panginoong Diyos. Lahat po sila, Panginoon, ay nangangailangan po ng inyong pagkakaloob, Panginoon, ng total healing, recovery, good health and wellness, at matugunan din, Panginoon, ang kanilang mga financial at spiritual need, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. Yan po ay aming claim at dinideklara, Panginoon, na lahat po sila, Panginoon, maging lahat na hindi namin natukoy ang kanilang mga pangalan, Panginoon, na nangailangan po, Panginoon Diyos, ng kagalingan, recovery, good health and wellness, at financial blessing, Panginoon, ay lahat po sila ay pong pagalingin, Panginoon. Makarecover sila, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, na kung saan ipinapanalangin din namin, Panginoon, ng mabilisan na katugunan upang dumating na ang bisa ng kapatid na Syra Maria Balingay dyan sa bandang San Mateo Isabela, upang siya ay makapunta na dyan sa Maldives. Pagpalain mo, Panginoon, at matugunan na ito ng mabilisan, at ihanda mo siya, Panginoon, sa kanyang paglalakbay, at gayon din ang kanyang haharapin na trabaho, at gayon din ang buong pamilya ng Balingay na mapapalagay din ang buong pamilya ng kapatid na Nitz Biton sa kanyang pagbabalik niyan sa Kingdom of Bahrain. Tulungan mo siya, gabayan, at ihanda mo siya, Panginoon Diyos. At gayon din po, Panginoon, kapatid na Gina Angel Tolentino ng San Isabela, pero dyan sa Batang Taco, Manila City, sa kanyang preparation upang siya ay makapunta na dyan sa bandang Dubai para po sa kanyang trabaho. Pagpalain mo siya at ihanda, Panginoon, at gayon din ang kanyang kalusugan, ang buong pamilyang kanyang kinabibilangan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ng buong
in Pilipinas, Palawan Christ Music Ministry sa kanilang paparating na virtual dance and music fundraising concert na gaganapin po sa May 14, alas 7 po ng gabi hanggang alas 10. Pagpalain mo, Panginoon, at ganyan, Panginoon, na kanilang may sa katuparan ng kanilang proyekto. Yes, pagpalain mo, Panginoon, lahat po ng makikibahagi sa gawain na ito at sila po ay tutugon, Panginoon, upang sa ganon ay ma-realize ang kanilang project na kanilang gagawin, Panginoon. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. And may you continue to be with us for the whole day at gayon din sa lahat po ng aming gagawin sa buong maghapon at sa buong magdamag, Panginoon, sa aming pagtulog at pagpapahinga. At kami magising muli na malawalhati sa darating na umaga at haharap muli, Panginoon Diyos, na merong lakas, na merong kagalakan at katagumpayan sa lahat po ng aming gagawin. Panginoon, ano man ang mga personal na mga prayer requests, meron ng bawat isa, pagpalain mo. Pagpalain mo, Panginoon, lahat po ng mga nanonood, nakikinig at intercede sa panalangin mo. Sa panalangin, Panginoon, ay pagpalain mo sila at pangunahan. Pagpalain kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoon, at gayon din ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga ministries na ginagampanan. Yes, dulutan mo sila, Panginoon Diyos, ng maayos at malusog na pangatawan in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na ipinapaabot sa bawat isa atin ang pangumusta. Kumusta po ang kalagayan ninyo? Kumusta ang pamilya ninyo? Kumusta po ang araw-araw na gawain ninyo? Kumusta ang inyong mga kabuhayan? Kumusta ang inyong mga ministries na ginagampanan? Yes, ang Ride On Ministry ay patuloy na sinasabi sa atin, yes, God bless and protect us all always. With the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always and forever with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ our Lord and Savior. At Amen sa Panginoon. Yes, thank you very much for your presence. Thank you for your comments. Thank you very much sa pag-follow sa ating page. Thank you very much sa inyong pag-like at thank you very much sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On the Ministry. Yes, lalo na itong episode ng 435 na merong part 1 at part 2 lang dahil sa interruption ng natigil, nagdiferensya na signal ng internet. Hallelujah, praise the Lord at Amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating pong tunghayan ng mga ilang mga comments na inyong ipinarating sa part 1 at gayon din sa part 2. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang tunay naman ng mga comments na ito ay nakapagbibigay po ng inspiration, nakapagbibigay po ng enlightenment, nakapagbibigay po ng strength, at gayon din nakapagbibigay po ng courage, at nakapagbibigay po ng ng possibility of mind and hearts for us to go on and to move on and to continue on. Kahit na napakahirap po ang ating mga pinagdadaanan sa panahon na ito, di ho ba mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos? Hallelujah at praise the Lord. At atin pong tunghayan nga ang mga comments na ito. Mga kababayan, mga ka-ride on sa ating Panginoon, yes. Inihanda po natin ang ating laptop na ginagamit kapag nagkakaroon po ng problema sa internet ay ginagamit natin ang ibang gadget natin at sana po ay dumating ang panahon na kung saan ay maging advance yung mga ginagamit natin at mga ginagamit natin ay puro mga improvise sa panahon na ito. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos mula sa part 1 ng episode 435. Yes, shout out with yan sa bandang Maria Aurora. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. Our my dear DSE Reverend Mercedita Valenzuela.
ang kasalukuyan na DSE, District Supervising Elder ng Maria Aurora District sa ilalim ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference. Yes, palapakan po natin, i-cheer natin sila. God bless Valenzuela family, of course. Your family and ministry and leadership, palapakan natin sila. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoong Diyos. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po. Bishop Lito at sa inyong pamilya at ride on the ministry, family. God bless and keep us all safe po. Thank you very much. Likewise sa inyo lahat dyan. At ganyan mo na sa ating kapatid na Sister LB Andicoy, ang ating National Secretary ng KMP, kababayang aktibo ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. Nakabasid yan sa bandang the Living Word Living Water Methodist Church ng Barangay Kabkaben ng Maribeles, Bataan. Shout out with yan at God bless Andicoy family and of course your ministry po rin natin Panginoong Diyos ang kanyang comment. Yes, we are beautiful in the name of Jesus. Palapakan natin ang Panginoon, tayo po ay beautiful and handsome before the eyes of the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa pag-gumiti naman tayo ng mga beautifuls. Hallelujah, tingnan natin ating mga kasama, ingitian natin talaga naman na beautifuls tayo. Palapakan na naman natin ating mga sarili. Purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din ang kanyang added comment. Hello. Sa lakas ng signal ngayon, puri ng Panginoon, palapakan po natin sila at malakas ang kanilang signal. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoong Diyos. At nakita ko rin sa inyong chat group ng National KMP ba yun? Sa mga nakalatag na mga officers ng bawat region, na mga kababaihan at kalalakihan at purihin natin ang Panginoon ay may prayer and best wishes to all of you beloved officers of KMP and KIMP. Yes, mga kalalakihan at kababaihan within the national level, in the region, and even in the district and every local church. My prayer and my support goes on to all of you. In the mighty name of Jesus Christ, we continue to pray for the kababaiang aktibo ng Iglesia Methodist sa Pilipinas at gayon din ang kalalakihan ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, from the national down to the region, to the district, and to the local church, mission church, Panginoon. May you continue to be with them, to bless them, especially their elected officers, Panginoon. And may they accomplish their duties and responsibilities with gladness in the Lord Jesus Christ. May you continue to be with them with your knowledge and wisdom, for them to be wise, for them to be creative and innovative, Panginoon. At gayon din kung paano sila tutugon, Panginoong Diyos, sa nagbabagong panahon na ito at gayon din sa panahon na napakahirap, Panginoong Diyos. Ang iyong protection, pag-iingat, maranasan nila. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang kanilang different ministries. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga churches, mga distrito at region. At gayon din sa national na kanilang pinagbilingkuran, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, na pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Hindi lamang po, Panginoon, sa ilalim po ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, kundi lahat po ng churches, Panginoon, regardless of denominational affiliation, Panginoon, sa lahat po ng mga organization ng Iglesia, Panginoon, na nasa ilalim ng iyong iglesyang pangkalahatan, Panginoon. Yes, may we come into an avenue of being unified in our respective ministries, Panginoon, lalo na sa panahon na ito, Panginoong Diyos. Yes, dalahin po namin, Panginoon, na kung saan tulungan mo at kasangkapan nila mabisa sa lahat ng maaabot na paglilingkod na maaaring gawin sa panahon na ito. Yes, in the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Yes, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Palapakan po natin lahat po ng bumubuo ng KMP at gayon din ang kabubuo ng KIMP at sa lahat po ng lay organization, sa lahat po ng denominasyon. Puri ng Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoon. Yes. Gayon mula sa ating kapatid na Sister LB Andicoy, added comment. Yes, 3 emoji of prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin noon ay napaka-importante ang prayer. Magpananayan tayo sa araw-araw at sa titwinan. Yes, our my dear kapatid Janelle Santiago ng Ten Commandments.
United Baptist Church yan sa bandang, may kawayan. May kawayan ba yun? Yes, may kawayan ng Bulacan at shout out dyan at God bless the whole church. Palapakan natin ang 10 Commandments sa United Baptist Church. God bless Santiago family and of course your ministry. Palapakan po natin sila lahat dyan. At gayon din ang iyong ecumenical participation in the ecumenical word sa church. Palapakan po natin sila lahat dyan. At gayon din ang kanilang Quezon City, ecumenical fellowship. Palapakan po natin, ang kanyang comment ay greetings to Madeline Danog, purihin ang Panginoong Diyos at good morning po Bishop Lito, thank you very much at likewise palapakan po natin ang kapatid na Madeline Danog, purihin natin ang Panginoon at once upon a time, how many decades na nakalipas na nakasama din natin ito sa ecumenical ang kapatid na Madeline Danog, purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, may the Lord continue to bless the whole family of Santiago and Danog at gayon din sa inyong mga pinagkakabalan sa araw-araw. I-provide ng Panginoon ang inyong mga pangailangan at gayon din na kung saan ay patuloy mag-imaayos po ang inyong mga kalusugan in the mighty name of the living God in Jesus Christ we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos at gayon din ang kanyang added comment kapatid na Gina Santiago at sa buong family. Puri ng Panginoon, palapakan mo natin ang kanyang family whole again. Naman natin, palapakan natin lahat po ng mga families sa panahon na ito. Hallelujah, praise the Lord. At amen sa Panginoon. How are you, my dear brother Erlino Passion? Nice to meet you again in this live streaming. Shout out to dyan sa bandang Bambang Vizcaya. Palapakan po natin lahat sa children. Natin at God bless Passion family. At gayon din sa inyong mga hanap buhay dyan at gayon din ang participation ninyo sa church sa inyong kinabibilangan. Puri ang Panginoon kanyang comment. Good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bangbang Nueva Vizcaya with my wife Lilua Joy Asis Passion. God bless your ministry with 3 emoji of prayer. Hello kapatid, Sister Lilua Asis Joy Asis. Palapakan naman natin siya and the whole family at gayon din shout out sa buong Crossroads United Methodist Church. Palapakan po natin sila dyan at ang kabuuan ng Bambang Nueva Vizcaya. Palapakan po natin sila dyan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya di mo lang sa ating kapatid na how are you my dear Reverend Ronnie de la Cruz. Nice to meet you again this live streaming. Sila po yung mula dyan sa United Methodist Church. Nakabasid dyan sa bandang Itchagi, Isabela. Shout out dyan at God bless de la Cruz family and your ministry and leadership at gayon din ang iyong daily live streaming. Palapakan natin at pagpalain ng Panginoon sa kapahin ng Diyos. Ang kanyang comment, joining Bishop, blessed Wednesday morning to all. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan sa batang Itchagi, Isabela. How are you my dear Teresita Herman ng Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon. Shout out dyan at God bless Herman family. Palapakan po natin sila na dyan. Hallelujah, praise the Lord, kanyang comment. Blessed morning Bishop and family and to ride on the ministry. God bless us all with 1 emoji of kumakaway ng puso at gayon din ng emoji of prayer. Thank you very much at gayon din po natin po sa inyo dyan. Palapakan po natin sila na dyan. Herman family at gayon din ang kanyang added comment. Maraming salamat po sa patuloy niyong panalangin sa kapatid ko na si Angelito June Apan at si Leo Sapanta. Ingat po tayong lahat. God bless po at welcome at purihin ang Panginoon with 1 emoji of kaway-kaway ng puso at gayon din ng prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang tanong ko ngayon kapatid na Teresita Herman ay iisa ho ba yung Angelito Apan at June Apan na kung saan ay pinapre-request din ng ating kapatid na Anatolia Apan de la Cruz dyan sa General Tinio Nueva Isa. Iyan ho ba ay isang tao? Magkaiba yan, Puri ang Panginoon. How are you related to the Apan? Family dyan sa bandang General Tinio Nueva Isa. Puri ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din na tingnan natin ang part 2 ng episode 335 kung ano naman yung mga comments na nakarating po sa bawat isa natin sa pagkakataon na ito. Episode 435 part 2. Hallelujah at amen. At amen sa ating Panginoon Diyos.
Purihin ang Panginoon ang wala sa ating kapatid na Sister LB Andico. Yes po, purihin ng Diyos. Nakabalik na po ang live. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Alam niyo ba mga karadun sa Panginoon, kapag nangyayari po yan, nagkakaroon ng red at natitigil po, ay talaga namang gumaganon po agad. Atin pong pinay-pray over yung ating monitor, yung ating laptop, at gayon din yung ating modem ba yan? Tawag doon? Yes, yung transmitter, at gayon din yung pinaka-source nito. Hallelujah, praise the Lord. At amen sa Panginoon. Palapakan natin muli ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Talaga naman sinusubok ang ating pagtitiis, ang ating pagiging mahinahon at pagiging prayerful sa Panginoon. Yes, how are you, my dear Minister Leonardo Dato dyan sa bandang Dubai? Shout out dyan mga Pilipinos at sa lahat po ng Dubaenyos. Puri ng Panginoon Diyos at God bless sa Dato family, of course, your ministry, yes, and leadership, lalo na ang inyong International Bible Study online. Ang sama-samang tagapataan laban sa COVID-19 tuwing alas 9 ng gabi. Puri ng Panginoon. God bless Dato family, of course, your ministry and leadership. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, kayo sa kanyang comment na mapagpalang umaga po, Bishop, at sa ating lahat. Yes. Thank you very much at puri ng Panginoon. At likewise, at gayon mo na sa ating kapatid na Minister Leonardo Dato, added comment, akala ko po ako ang may problema. Yes. Puri ng Panginoong Diyos at hallelujah, praise the Lord. At gayon din mo lang sa ating kapatid na Sister LB Andicoy, ang kanyang added comment, He will make a way. Amen sa Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Talaga naman ang Diyos ay talaga naman He will make a way for us. Hallelujah. Not my way, your way, but God's way. Yes, hallelujah. Yes, kaya di mo na sa ating kapatid na how are you, my dear Carmelita Capule, kari po ng Beps Methodist Church dyan sa bandang Beps Maribeles Batangas, Shaurobidian at Gabes Capuli family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Kanyang comment, yes, God bless, right on ministry. Please continue praying for my brother-in-law. Ronnie Day is still in the hospital due to COVID. Thanks po. Yes, in the mighty name of the living God in Jesus Christ, we continue to pray for, yes, brother, in-law Ronnie Day for his condition, for him to experience, oh God, total healing, recovery, good health and wellness, and even for financial provision. Yes, Lord, yes, kaya pagpalain mo, Panginoon, pangunahan ng pag-aamutan at gayon din, Panginoon Diyos, ang mga medical frontliners na masikaso sa Kanya, ang Kanyang buong pamilya at gayon din ang mga medicines, facilities, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ang panalangin namin para po sa Kanya. Malubos at matugunan in the mighty name of Jesus. Yes, continue to bless the whole family of Day at gayon din ang buong pamilya ng Kapuli. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, hallelujah, praise the Lord. Please extend my regards to Ronnie Day, ang ganda ng kanyang pilyado araw, yes. Araw-araw birthday niya, Ronnie Day, hallelujah, praise the Lord. At again, added comment mo na sa ating kapatid na Minister Leonardo Dato, yes, salamat po sa maganda at mula sa Aklat ni Santiago, palapakan natin ng Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At purihin natin Panginoon sa buhay at ministeryo at panulat na binahagi ng ating kapatid na si Apostol James Santiago, hallelujah, praise the Lord. Mula sa kapatid na LB Andigoy, added comment, amen. Palapakan natin ang Panginoon, amen sa Panginoon. At gayon din mula sa kapatid na, how are you, my dear, yes, Maring Lenlen Alsaga, dyan sa bandang, yes, sa Malabon City, Metro Manila, Shuttle Bidyan at God bless sa Alsaga family. Palapakan natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning, Bishop Pangonan family. God bless. Thank you very much. At likewise, at gayon din mula sa ating kapatid na Tapa, yes, Star Shares Sender, purihin ang Panginoong Diyos mula sa ating kapatid na from Sister Dexemia Dison. Di ko maintindihan. Brother, yes. Brother Dexemia Dison, yes. Dexemia, where are you in the Philippines? So you belong to other nation. Yes, you are from Malaysia.
Praise the Lord for your presence, for being with us. Please extend my regards to the family, and may the Lord continue to be with you, to empower you, and to bless you every day, and of course, your work. Yes, yes. Purihin Panginoon, at may the Lord to be with you always in your work. Diyan sa bandang Malaysia. Yes, purihin Panginoon Diyos. Thank you very much for your sent 45 stars. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And may the Lord continue to bless you more and more stars for you to receive. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin muli ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya di ba na sa ating kapatid na yes, star sender, added comment. Amen. Yes. Palapakan natin ang Panginoon. Amen at amen sa ating Panginoon Diyos. At kaya di ba na sa ating kapatid na how are you, my dear? Yes, ang ating kapatid na Alfredo Montano. Nice to meet you in this live streaming. Purihan Panginoon at miss you and the whole family dyan sa bandang Project 7 ng Quezon City, Metro Manila. Sila po ay kaanib po ng The Good Samaritan United Methodist Church along Quezon Avenue, Quezon City, Metro Manila. At kumusta ang buhay kapatid na Fred? Kumusta ang mga pelikula mo? Mga kapatid pong kapatid na ito ay lumalabas po sa pelikula. Yes. Lalo na dyan sa GMA, purihan Panginoon, at please extend my regards to the whole family. God bless, Montano family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Iparating ba rin ang aking pamumusta kay Pastor Mervina Montano and family. At sa iyo mga kapatid dyan, purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Ay, amen, yes. A million and billion amen to the Lord Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At amen sa ating Panginoon. At gayon mo lang sa ating kapatid na yes, how are you, my dear? Yes, ang ating napakasipag, yes, compassionate and lovable co-worker in the Lord that Jesus Christ, no other than our educator, Reverend Deaconess Dr. Jacinta Corpus, dyan sa Batang Kapanaton City, Nueva Ecija. Shout out dyan. At God bless the whole Corpus family, and of course, your family, your ministry and leadership. At gaining please extend my regards to your better half, loving husbandry, yes, kay Reverend Corpus, si General. Palapakan natin siya and the whole family. Pagpalain ka ng ingatan kayo sa araw-araw at patuloy po kayo nakasangkapanin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kanyang comment, good morning po. Maraming salamat, good morning din sa inyong lahat dyan. Gayun din na kanyang added comment, let us pray for the bereaved family of Dr. Donato I. Capuli Jr. He's gone with the Lord, yes. The Ride On Ministry and all of us. Indeed, we express our manifold solidarity of sympathy and prayer to the whole family of the Capuli dyan sa bandang Cabanatuan City ng Nueva Ecija. Yes, purihin natin Panginoong Diyos. Thank you so much for the living, yes, legacy of life and servitude of Dr. Donato I. Capuli Jr. Yes, sila ay nandyan sa bandang United States of America. Yes, frontliner po rin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito in the mighty name of the living God in Jesus Christ. Maraming salamat po Panginoon sa buhay ng aming frontliner Dr. Donato I. Capuli Jr. Yan sa bandang United States of America, Panginoong Diyos, sa kanyang naging buhay na makatuturan, makabuluhan at pakinabang, Panginoong Diyos, sa lipunan, lalo na Panginoon sa kanyang mga pinagtrabahuan, Panginoong Diyos. Bilang siya ay frontliner, bilang doktor, Panginoong Diyos, hindi makakalimutan ang kanyang buhay. Hindi makakalimutan, Panginoong Diyos, lahat ng kanyang ginawa, Panginoon, sa lahat ng naimpluwensyahan ng kanyang buhay, Panginoong Diyos, lalo ng kanyang pamilyang kinabibilangan, Panginoon. At sa lahat ng naabot ng kanyang paglilingkod, O Diyos, aming Ama tayong Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang buong pamilya ng mga Capuli, Panginoon, sa panahon na ito ng kanilang nararanasan, Panginoon, na pain, grief, and sorrow, Panginoong Diyos. Dalayan namin, Panginoon, na Diyos, na kung saan ipagkaloob mo sa kanila ang kasapatan ng kalakasan na nagmumula sa inyo, at gayon din po, Panginoong Diyos, pagkaloob mo po, Panginoon, ang kasapatan din ng iyong kaaliwan at kalinga na kanilang kailangan ng buong pamilya, Panginoon.
At gayon ilapat mo, Panginoong Diyos, sa kanilang mga isip at puso, Panginoon, ang pag-asa ng pagkabuhay na baguli at buhay na walang hanggan. At gayon, Panginoon, na matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwid-tuwi na, O Diyos. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we indeed entrust and commit the whole body, spirit, and soul of glorified Dr. Donato I. Capulia Jr. unto your loving care and a continuing sustenance of your kingdom in heaven that you prepared. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen at amen unto the Lord Jesus Christ. Please extend my regards to Dr. Donato I. Capulia Jr. and to the whole family. Purihin ang Panginoon. Siya po ay naging doktor, kung hindi ako nagkakamali, ng Wesleyan University Philippines, yan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Purihan ang Panginoon. Shout out sa buong Wesleyan University Philippines, Cabanatuan City. Yes, palapakan po natin. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ngayon mula sa kapatid na DSE Reverend Mercedes Valenzuela, added comment. Salamat po, Bishop, sa inyong prayers. Nakabalik na rin sa trabaho ang mga kapatid natin na naapektuhan ng COVID dito sa ating distrito ng Maria Aurora, Pilipinas. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes. Ibig sabihin noon ay okay na rin ang kalagayan po ng mga Saturno. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. At gayon mo na sa ating kapatid na Star Sender. Yes. Kerosene Shalom Domingo Tangonan, dyan sa bandang City of Caloocan, Metro Manila. Puri ang Panginoon, more stars with mukha ng tao. Puri ang Panginoon for decent 18 stars. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen, Lord. Continue to bless you and continue to be with you always, even in your work, and even that more stars, including moon, the sun, the Venus, Jupiters, and others na ipagkakaloob ng Panginoon sa buhay mo. Purihin ang Panginoon Diyos. Shout out with yan sa bandang Caloocan City. Shout out kapatid na Tintin. Palapakan natin sila na dyan at sa inyo lahat ng naroon dyan. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments na inyong pinarating at sa lahat pa ng mga comments after this live streaming, at gayon din sa inyo na di man kayo nag-send ng inyong comment. Yes, ang inyong presence ay sapat upang kayo po ay pasalamatan. Nakita ko mukha ng ating kapatid na Mother Nanay Nelda Nunan, dyan sa bandang United States of America. Shout out bigyan at God bless Nunan family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na every step, every nation. Brother Ernel, dyan din sa bandang USA. Yes, shout out bigyan at God bless you and her family. Puri na Panginoon at gayon ang iyong trabaho. At please extend regards to their family. At gayon nakita ko mukha ng ating kapatid kanina, Tita Corazon na Navarro, dyan sa bandang City of Balanga, Bataan. Yes, kalipo ng Capital Methodist Church. Shout out big God bless Navarro family. Palapakan po natin sila dyan. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Nakita ko rin mukha ng ating kapatid kanina, si kapatid na Vilma Domingo, dyan sa bandang Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Palapakan po natin God bless sa Domingo family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din sa lahat pa na kung saan di ko na ma-determine kung sino po kayo. Puri ng Panginoon at salamat po sa inyong buhay at ang Panginoon ang patuloy na sumainyo sa bawat araw at sa tuwid-tuwinan. Yes, ngayon ay tanggapin natin ang blessing ng ating Panginoong Diyos. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen at amen. Yes. Amen sa Panginoon. Yes. Ating pong batiin natin mga kasama diyan. Sabihin natin na peace be with you. Palapakan natin at gayon sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. Palapakan natin sila at gayon din na kung saan ang ating pambansang pagbati, tas natin ang ating kanang kamay. Yes, tingnan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating
puso. Yes, tapat ng ating puso, kaliwang dibdib. At tayo po yung mga sandali. Tingnan naman natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan, 1 meter away. Yes, na meron pong kasamang napakatamis, napakasarap at napakamalagkit na ating pong mga ngiti. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon Diyos. Amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At tayo naman ay umiti, tayo naman ay tumawa. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ang pagngiti at pagtawa ay good for the health. Yes, it's an organic medicine para po sa ating kalusugan. Kaya po rin ang Panginoon at sana po ay walang araw na lilipas sa ating mga buhay na hindi po tayo ngimingiti. Yes. Hallelujah, praise the Lord. At sa pagkakataon na ito ang oras po, mga karaidon sa Panginoon, mga kababayan at brothers and sisters in the Lord, wherever you are in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, palapakan natin Luzon, palapakan natin the whole of Visayas, palapakan natin ang buong Mindanao, at gayon din ang West Philippine Sea, ang Sabah, yes, ang buong Pilipinas, yes, lahat po ng mga bansa, mga overseas Filipino workers na kung saan ay naroon, bawat Pilipino at bawat nilalang ng Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Nararapat lamang na ibalik na po natin ang pasalamat pagwalhati sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Ang oras ay 11:14. Yes, 11, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 11:19 po ng umaga, mga karaidon sa ating Panginoong Diyos. Salamat kay Lord. Yes, and may the Lord continue to bless us all. And please accept my embracing love to all of you. And with my continuing prayer sa bawat isa sa inyo, at purihin natin ang Panginoon. At ibalik natin sa Kanya lahat ng papuri at pasalamat, at sa muling pagkikita mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 10 po ng umaga. Yes, puri ng Panginoon at babay po sa bawat isa atin. Puri natin ang Panginoon Diyos.